Welcome back po sa Panahon TV. Ngayong umaga po ay makakapanayan po natin si weather forecaster Alvin Pura para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa sama ng panahon na binabantayan natin. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning po at good morning din po sa inyong mga viewers. Mr. Pura, unahin na po muna natin ito nga bagyong binabantayan natin na si Tropical Storm Glenda. Ito po ba ay mas lumakas pa? At saan po ba natin inaasahan na magla-landfall ito at kailan po? Itong ating bagyong si Glenda, napanatili po nito ang kanyang lakas na typhoon category. Ito po ay may lakas na hangin na umaabot pa rin sa 120 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Bagamat ito po ay bumagal, ito po ay nasa 20 kilometers per hour. Inaasahan natin ito na magla-landfall dyan sa area ng Bicol region mamayang hapon or paggabi. Dyan po sa area ng Albay or Sorsogon area. Good morning po, this is PM. At narinig nga natin mula kay Mr. Pura na posible na nga mag-landfall ito ang typhoon na si Glenda dyan po sa may Bicol mamayang gabi o kaya naman bukas ng umaga. At Mr. Pura, meron po bang nakataas ngayon na public storm warning signal? Sa ngayon, nakataas po ang ating public storm warning signal number 3 dito po sa mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa Camarines Sur, kasama na dyan ang Burias at Ticao Islands. Public storm warning signal number 2 naman dito po sa Camarines Norte, Masbate, Marinduque, kasama na rin ng Quezon at Pulillo Islands, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan at sa Metro Manila. Public storm warning signal number 1 naman ang nakataas sa mga lalawigan po ng Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, maging sa Lubang Islands, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Aurora. Dito naman sa area ng Visayas, meron tayong public storm warning signal number 3 na nakataas po sa Northern Samar. Signal number 2 naman po sa area po ng Samar at Eastern Samar. At sa Northern Leyte, kasama ng Biliran Island, signal number 1 po ang nakataas. So yan, narinig nga po natin, nakalift o nakataas nga ito nga signal number 3, signal number 2 at signal number 1 sa mga areas na apektado nga ni Typhoon Glenda. Mr. Pura, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po bang ibig sabihin ng signal number 3, signal number 2 at signal number 1? Yes, pag meron tayong public storm warning signal or babala ng bagyo, ito po ay merong lead time na tinatawag. So not necessarily po pag meron tayong public storm warning signal number 1, meron na po tayong malalakas na hangin at meron na po tayong malalakas na ulan. Meron po yan tinatawag na lead time. Pag meron po tayong public storm warning signal number or babala ng bagyo bilang number 1 or bilang 1, ito po ay meron tayong inaasahan na 30 hanggang 60 kilometers per hour na hangin sa loob po ng 36 hours or 1.5 araw po yan. At pag meron naman po tayong public storm warning signal number 2, ibig sabihin po palapit na po dyan yung ating sama ng panahon, mas maliit po ang lead time natin. At mas mataas naman po yung ating hangin na ine-expect. Meron po tayong ine-expect na 61 hanggang 100 kilometers per hour. Yan po ay ine-expect natin sa loob po ng isang araw or 24 oras. At pag meron po tayong nakataas na public storm warning signal number 3, mas malapit na po yung ating bagyo or yung ating sama ng panahon at mas maiksi na rin po yung ating lead time at mas mataas na rin po yung ating hangin na ine-expect. Pag meron po tayong babala ng bagyo bilang 3 or public storm warning signal number 3, yan po ay nag-expect na ng 101 hanggang 185 kilometers per hour. Sa loob na po yan ng 18 hours. So mas maiksi na po ng lead time natin. Ibig sabihin po dyan, napakalapit na po ng bagyo at mag-ready na po tayo. So yan nga, sa mga kababayan po natin na apektado nitong mga public storm warning signal, naintindihan na po natin kung ano nga ang ibig sabihin ng signal number 3, signal number 2 at signal number 1. Mr. Pura, dahil nabanggit nyo nga po na may kalakasan ng hangin, ngayon dahil nga po dito sa bagyo nga binabantayan natin, meron po bang gale warning ang Pag-asa para rin po mabalaan natin yung mga kaibigan po nating papalaot ngayong araw? Yes, sa ngayon meron tayong gale warning na nakataas sa baybaying dagat po sa silangang bahagi po yan ng Northern at Central Luzon. Kasama na rin po ang mga baybaying dagat ng Visayas dahil po doon sa ating bagyong si Glenda. Meron po tayong inaasahang pag-aalon na umabot sa 3.4 hanggang 4.5 meters. Kaya po ibayang pag-iingat at yung ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na po sa mga dadaanan or yung sa mas malapit po sa area ng bagyo, ay wag na po muna tayong pumalaot dahil po mapapanganib po ang ating karagatan.
So sa mga kababayan po natin nga papalaot ngayong araw, nako iwasan po muna natin yan dahil nga po magiging delikado ang lagay ng ating karagatan. Mr. Pura, ngayon nga po, no, pang ilang bagyo na po ba ito nga si Typhoon Glenda? At ano po ba ang international name nito bago po ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Isama na rin po natin dyan, no, kung ilang bagyo pa ba ang aasahan natin ngayong buwan ng July at ano po ang track na to? Yes, itong si Typhoon Glenda, ito ang pang-pitong bagyo natin ngayong taon, pangalawa ngayong July. Ito po ay may international name na Ramasun or Ramasan. Ito po ay hango sa salita ng Thailand or siya po ay God of Thunder ng Thailand. Pag ganitong buwan ng July ay inaasahan natin ang 2 hanggang 3 bagyo. So nakadalawa na po tayo. So posible pang may isa tayong inaasahang bagyo. At pag ganitong buwan ng July, usually yung ating track ng bagyo ay gumigilid lamang po, kagaya nung kay Florita. Subalit 1 out of 3, o yan, sa isa sa 3 pong bagyo ay posible nga pong maglandfall. Gaya nga po nung ating sinusubaybayan ng bagyong si Glenda. So yan nga, narinig nga natin, meron pa tayong isang inaasahan na bagyo dahil for the month of July, meron nga tayong 2 or 3 na average na nga bagyo na maaaring nga makaapekto sa bansa natin at nakadalawa na nga tayo, no? Si Typhoon Florita at ngayon naman itong binabantayan natin na si Typhoon Glenda. Mr. Pura, bilang panghuling katanungan na lamang po, no, ano bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Yes, ito nga si Typhoon Glenda, inaasahan natin na maglandfall or dumikit dito sa area ng Bicol Region mamayang hapon or paggabi sa kasalukuyan niya ang bilis. So makakaasa na po tayo or mag-expect na po tayo ng masungit na panahon dyan po sa area ng Northern Samar, pati po sa Bicol Region, sa Calabarzon, Marinduque, kasama rin po ang Oriental Mindoro habang papalapit po dyan yung ating bagyo. Sa ngayon, maliwalas pa yung panahon natin sa Metro Manila pero buong araw po yan, ine-expect natin habang papalapit nga yung ating bagyo dyan sa area ng Bicol, maapekto na po tayo ng outer rain band or yung outer perimeter po ng ating bagyo dahil 500 kilometers po yung ating diameter ng bagyo. So mag-expect din po tayo na masungit na panahon mamayang hapon dito po sa Metro Manila hanggang magtuloy-tuloy na po yan dahil didikit din po yung gitna or yung mata ng bagyo sa atin mamayang madaling araw hanggang mamayang or bukas ng umaga. Dito naman sa ilang probinsya po ng Central Luzon, probinsya ng Romblon, hilagang bahagi po ng Leyte, Occidental Mindoro kasama ng Aklan, Capiz, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino, maaari din po tayong mag-expect sa loob ng 24 oras ng mga pagulan at mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po pagpalapit na po dyan yung ating bagyo. At yung ating karagatan sa mga baybaying dagat sa mga probinsyang aking nabanggit, magiging masungit din po dahil po doon sa malakas ng hangin dulot po ng ating bagyo. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging maulap din po tayo at meron tayong inaasahang mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulong. So yan nga sa mga kababayan po natin, ako maging handa po tayo lalo na sa mga lalabas ng bahay, papasok ng opisina at eskwelahan kung meron man po kayong pasok, no? Dahil nga makakaranas po talaga tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan ngayon dahil ito nga bagyong Glenda ay meron po nga 400 o 500 diameter o yung lawak ng kaulapan na maaaring nga makaapekto sa bansa natin. At maraming salamat po Mr. Pura at nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. At para po laging always updated, bisitahin lamang po ang Panahon TV website. Ganun din po ang aming official social media accounts and website. At maaari nyo rin po kaming mapakinggan sa DWIC. Ito ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.